Ayun. Halimbawa, kay mukha yung expose na binabanggit mo ngayon sa immigration. Ito pala si Chong, kanina nagtanong-tanong na ako sino ba yan? Yan pala, kasali rin sa katarantaduhan yan ba't nagkaganyan, nag-whistleblower? Kasi, yan pala si Chong, nung una, nagalit siya dyan sa sindikato. Ang ikinagalit niya, yun daw partihan. Kasi ito, walang yayan yung Den Binsol na binanggit dyan. Binanggit na rin natin nung araw yan nung nakaraang taon doon sa human smuggling. At sa katotohanan lang, etong kaso ng Incheck, hindi pa ito yung tip of the iceberg pa lang ito pagdating sa corruption. Napakarami pang corruption. Yung lifestyle check na sinasabi, isasalang sa lifestyle check. Kung totoo yung lifestyle check, kung tototohanin yun, suwak lahat yan. Sabihin ko sa inyo, yung Den Binsol na binanggit dyan, 5 bahay nun. May kabit yun. May kabit yun dyan sa immigration. Supervisor. Mga kaibigan, ay yaman na rin nun. Kabit lang yun, mga kaibigan. Ang pangalan nun nabanggit ko na rin dati yun Sus Mariosep. Ang hirap sa inyo Kaya kami, paulit-ulit Kailangan ulitin Ito, si Dame Binsol, 5 bahay niyan. Ang kabit niya, pangalan yung Malu dyan, supervisor sa airport. 2 bahay nun. Ang pinag-awayan niyan, kaya sumabog yung visa upon arrival racket na yan, yung partihan sa pera. Nagsimula nga yan, di ba kinukwento ko sa inyo, etong Marinas na ipatatawag, bata ni Aguirre ito Kaya nga nila ginawa yung BUA Alam mo kung bakit? Kasi yung tatay nitong Marinas na ito, magre-retiro na walang pera. Sugarol yun, alam ko Walda sa pera yun Si Maynard. Para maipwesto. Siyempre, ikaw si Aguirre, ikaw yung mauupo. Maraming pera dito. Opo, boss. Ito ang gawin ninyo. Para ika nga Yun. Pero tayo, ganun ba? Gagawa mo ang pera? Opo, pwesto kita. Yan ang nangyari dyan. Mga kaibigan, nagsimula ngayon. Etong sila Den Binsol, yan ang umahawak ng pera. Ng koleksyon. Diyan sa immigration, diyan sa airport. Ang partihan nila dati, lingguhan. Lingguhan pagdating na isang linggo, kung Biyernes yan, nakakamada na yan, biyak-biyak na yan. Ito yung kay ganon, ito yung para sa isang linggo. Kung ilan man yung pumasok, yun ang equivalent ng pera. Di ba? Ngayon, nagsimula, isang linggo. Sumunod ba? Nadidelay na, nagiging 2 linggo na. Bago makarating sa mga tao. Sumunod ba? 3 linggo na. Hindi pa na ibibigay, tsaka pa lang ibibigay. Sumunod, 1 buwan na, hindi pa na ibibigay. Umabot na doon sa puntong 2 buwan na, hindi na ibibigay. Ang katwiran hindi pa nakukwenta Yan na katwiran. Yung pala, siyempre, nakakahawa ka lagi ng malaking pera. Ang hangad nito, mga hayop kasi, walang hiya Ang hangad nito, paano niyang maangkin lahat. Magkakaroon siya ng ganong kanya lahat. Nag-iisip siya ng pamamaraan. Yung pagkagahawa. Paano ko itong lalamangan itong mga to para mas malaki makuha ko? Yun ang nangyari. Itong si Chong, itong sinasabing whistleblower, umuungol na to nung panahon nila.
Gusto ko, makita ko, maging transparent tayo dyan sa kwan Ilan ba talaga yung tao, gano'n. Gusto niya makita lahat. Nakukulitan sa kanya yung mga kwan. Mga kasama niya. Pagka hindi, ikakanta ko yan, ganyan. Nagbabanta na pala to noon pa. Mga kaibigan. Ganun pa man, swapang din pala yan Yan chong na yan, rumarakit din yan. Ha? Nagpapasahero din yan. Yan ang tawag nila dyan Nagpapasahero. Yan human trafficking nila. Ngayon, kasama dyan, hindi lang yung ang binibiyak dyan, pinaparting pera dyan, hindi lang yung arrival ng Chinese. Pati yung mga papaalis na OFW yung peke. Ayun. Yung mga undocumented. Marami yun. Kung saan nagpupunta, di ba? Lahat ng flight meron yan. Pagkatapos, yung mga kriminal pa. Di ba? Yung mga, halimbawa, ganito, yung, yung in-upload ka sa aeroplano, blacklisted ka Ayusin mo ngayon yun. After 2 weeks, makakapasok na ulit yun. Ha? O yung, yung di-deny ka ng entry, ha? Airport to airport ka, blacklisted ka. O ngayon, after 2 weeks, pwede ka nang bumalik. Pamamagitan ng Ayun. Di ba para ka lang matanggal sa blacklist, kinakailangan magkaroon ng tinatawag na lifting order. Ha? Ililift yung order. Parang yung ban, travel ban, ililift, tatanggalin. Pero para matanggal mo yun, may proseso yun. Dadaan ka sa Board of Inquiry ng Bureau of Immigration. I-deliberate nila yan. Pero matagal na proseso yun. Kaya ang ginagawa, sinasadya yun. Yung blacklist order. Mas malaki kita nun Ayun. Pipilit lang maglagay yun. Pag pumasok dito yun, kahit may tataka ng passport nun, hindi naka-encode sa computer. Hindi nila ini-scan doon. Kasi pag in-scan mo rin, papasok na sa computer yun. Ayun. Para hindi malamang nandito yun, mga kaibigan, hindi nila i-encode, hindi nila i-scan sa computer. I-escortan yun, palabas. Paalis, ganun din. Mas malaki yun. Yung mga kriminal, hindi pa ho kasali dito Ewan ko kung may balak na imbestigahan yan. Yung Marinas, yun ang pinakautak niyan. Yan. Bata niya lahat ito, itong mga binabanggit na ito. Bata niya lahat yan. Ang pagkakaalam ko dirty dozen ang tawag dyan Kalat yan sa buong Pilipinas na port. Kung saan naka-assign niya, mga bata niya yan. Meron sa Cebu, meron sa Clark. Lahat yan, sa Palawan. Ang dami sa totoo lang, ano sinasabi ngayon? Si Morente raw, mahal ni Presidente. Mahal mo yan, pero wala kang karapatang mahalin mo yan kesa sa pagmamahal na dapat mong iukol at pagpapahalaga sa bansa at sa mamamayan. Yung katulad nung kay Bato, hindi mo sila pwedeng piliin. Kung kayo magmamahalan, magmahalan kayong mag-isa nyo. Huwag nyo kaming idamay sa pagmamahalan ninyo. Di ba? Kami, mahal namin ang bansa namin Hindi ba? Masama dating nung desisyon yun. Pati dito kay Morente. Ay, kay Morente. Di ba dapat sibakin mo na yan? Ba't ang dami nating Cheche Boreche? May mahal ko yan. Yun na nga problema Wala kaming pakialam. Lagi natin. Ang pinakakialaman namin, yung accountability ninyo, yung pananagutan ninyo sa taong bayan. Hindi ba? Ang pinakikialaman namin ay yung inyong tungkulin sa taong bayan at sa bansa natin. Yung sinasabi natin, hindi mo pwedeng isama yan, personal mo yan Kung ano man yung pagmamahalan ninyo, personal mo yan. Kung pahihirali mo yung pagmamahal,
mahal ko tong misis ko eh. Ito gusto kong maging chief of staff ko, ito maging executive secretary, yung anak ko naman, gagawin kong cabinet member. Pwede ba yun? Pagmamahal yun eh. Hindi mo pwedeng gawin. Bakit? May batas yun eh. Nepotism yun, hindi pwede yun. Bawal sa batas yun. Dito, lahat na lang, nawawala na yung batas eh. Yung conflict of interest, wala na. Mga hindi na ginagalang. Hindi na pinapahalagahan ng batas. Akalain mo, ginagamit na dahilan yung kay Bato Yun. sa BFA. Yung kay Morente, yan daw kasi Ito naman, chief of police niya raw dati. anong pakialam natin ngayon doon? Mabait daw yan. Oh. Kahit pa siya, santo. Oo. Kahit sabihin mo siya si Virgin Mary. Oo. Hindi naman tayo magsisimba rito eh. Oo. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi pagpasok sa simbahan. Ang pinag-uusapan natin dito, gobyerno yan eh. A public office Sa public class. is a public trust. Narinig na natin kay Paeldon yun eh. Oh. Lumasabit sa costume. Ano, sa totoo lang, Matinuan niya yan eh. lahat ng sasabihin ninyo ngayon, katatawanan na Wala lang. na eh. Hindi na kayo kuhan eh. Binibigyan ng importansyang dapat sana eh, iukol ng tao sa inyo. Wala na. Kung meron man, mga idiot na lang yan. Oh, tsaka nasa na rin yung prinsipyo ng command responsibility. Yan. O, di ba? Ang laking anomalya yan. Tama. Pinakaulo, hindi mo gagalawin. Tsaka inconsistent lahat ang resulta sa mga sinasabi ninyo na just a whip, even just a whip, simoy lang eh. O yun. Ha? Asta pa lang. Oh. Oh, Eto, simoy pa ba to? hindi na eh. Ang totoo niya, si Morente na nagsasabi, dati na nga yan. Oh, umamin pa eh. Umamin na siya, pinaalam niya pang inkompetensya. Di ba? Oo. Sipin mo, alam mo na palang dati na pala ba't wala kang ginawa? Hindi ba? Anong klaseng mga katwiran yan? Ha? Alam nyo, yung mga katwirang yan, anti-graft lahat yan eh. Kung tutuusin ninyo pero wala na anti-graft Oh, Bakit? wala na rin yun. Hindi na gumagana ang sistema natin. Yung separation ng tatlong branches of the government, di ba? Hindi na gumagana Kumbaga, nag-o-orgy yung legislative, executive, Judiciary. at judiciary. Naggagahasaan mga kaibigan Naggagamitan. May gumagana pa ba? Wala na. Di ba dapat sinecheck yan ng... Di ba may tayong check and balance kaya meron tayong tatlo niyan na co-equal branch, di ba? Sa gobyerno. Para may check and balance. Katulad nung sinasabi natin, yang sa immigration, matagal na natin pinag-uusapan dito yan. Pero mabuti na lamang, ngayon dapat nating ma-realize, may oposisyon. Kasi, kung administration, kahit magnakaw kayo dyan, 24 oras, 7-Eleven, mga kaibigan, 24/7, hindi sila kikibo. Ganun na lang. Magkakutya. Kung walang oposisyon. Mga kaibigan, hindi pa magiging, ika nga, magmumukha pang, yung fake news tayo. Di ba? Samantalang, una pa natin tinatalakay. Ito, yung investigasyon ni Risa Ontiveros, hindi natin nalalaman kung ano pakay niya dyan. Oo. Kung ang talagang pakay niya, mabuwag yan. Kasi isa lang na, alam nyo, hindi na dapat sinasabi ito dahil
Matalino nga eh, di ba? Presidente ka, abogado ka eh. Dapat alam mo yan. Isa lang naman ang nagkaroon ng problema. Ano ba naging cause lahat ng katarantaduhan na yan? Ha, Morente? Hindi oh, yung ano eh. Yung visa upon arrival eh. Ano ba yung visa upon arrival? Batas ba yan? Ay, hindi ho. Ayun. Ano yan? Department order. Diyan ka magmura. Oo. PI ninyo. Hindi pala batas yun. Bawiin mo na yan na Minardo Guevara. Di ba? Pinababawi ko na yan. Bawiin mo. O di wala na. Di ba? Pagkatapos, imbestigahan sila lahat. Kasuhan. Imbestiga, hindi natin alam kung ano yan. Gaya na sinasabi natin, si Chong, dati rin kasangkot dyan. Oo. Ang gusto niya lang, kinukulit niya yung mga kasama niya. Siguro, pinagdududahan niya, binubukulan sila. Yun. Ito nga nangyari dyan, kaya nawala yan, Den Binsol na yan eh. Di ba? Ganun ang ginagawa niya, pinatatagal niya na ng pinatatagal. Halimbawa, January, magbibigay siya ng January. Yung pala, atrasado na siya ng 2 buwan. Yung palang ibibigay niya si January, nung November pa yun. Ayun. Dapat niya binigay kung monthly. Kaya dyan, sumingaw yan doon. Di ba? Yun yung unang sinasabi natin noon eh. Noong 1 taon. Yan yung binabanata natin noon. Mga kaibigan. Kaya palitan niya. Pumalit sa kanya ito si Pisngi. Si Dennis Robles. Ang pinagtataka ko, ina-announce ng immigration na nirelieve sila. Ito, may order pa nga si Presidente, i-relieve. Salita lang yun eh. Nasaan yung order? Dyaryo lang eh. Kahit na sinabing relieve, kailangan magkaroon nyo ng order sa immigration na pirmado ng commissioner. Relieve kayong lahat. Pag sinabi mong relieve, hindi mo ipupwesto, nire-relieve lang doon sa pwesto ngayon. Pagkatapos, bibigyan mo ng another assignment. Hindi relieve ang tawag doon. Oo. Ano tawag mo ron? Ano lang, nilipat po ng pesto. Ang masama pa, mas mataas na pwesto pa. Ayun, oo. Ito patawad nyo yung Den Binsol dyan. Yan ay pa-lifestyle check nyo lahat yan. Lahat yan. Suwak lahat yan. Titiyakin ko sa inyo. Yung Den Binsol, 5 bahay po. Yung kabit niya, supervisor, 2 bahay. Ang nangyari dyan kay Chong, kumbaga sa state witness, mas totoo sinasabi niya kasi kasama siya eh. Kasama siya. Yan. Kaya reliable yung sinasabi niyan. Yan ang hirap sa paggawa ng krimen na marami kayo. Oo. Yan ang nagiging Yan, state witness. kaya yan ang katunayang sindikato sila eh. Oo. Kasi sa krimen mahirap gawin yung magkakasama kayo, mambubukol ka. Oo. Pag nambukol ka, may isa lang umiyak dyan, Oo, yari. sumigaw dyan, yari na kayo. Paniniwalaan yun dahil kasama niyo yun. Tsaka sisingaw lahat ang baho ninyo. Alam ang detalye. Hindi ho ba? Ganun pa man, interesado tayo, dapat mabulgar ito sa taong bayan Pero, kaya namin sinasabi sa inyo to, para karagdagan dun sa inais namin ipaalam na alam din namin yan. Yan. Nagtatanong kami. Meron kaming mga source. Hindi katulad ng mga nakikisabat. Wala namang ganun. Pero wala man silang pinaguhugutan ng impormasyon, mga kaibigan, pero makapagsalita, daig pa yung yung gumraduate na may doctorate degree. Di ba? Mga kaibigan, dami niyang nalaman Kala mo, doktorado Pala, hinduropot.